Daddy, where have you been po? Tanong ni Chacha sa ama at agad namang binuhat ni William si Chacha tsaka nagpaliwanag. Gulat na gulat naman ang mukha ni Evie na makita ang buhat-buhat na ni William si Chacha. Si Mr. William? Siya ang napangasawa mo, anak? Masayang halata ang gulat sa mukha ng ama ni Evie. Agad naman ay sipaglapitan kay Evie ang iba pang bisita kahit ang tatlot niyang magagaling na stepsisters. Evie, totoo ba? Oh my God, I'm so proud of you, Evie. Kung bago ka pa lang sa channel neto, Ate Genio, istorya mo, ikwento ko. Huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Maraming salamat! Hindi nga po pwede. Hindi pwede na basta nyo na lang ako ipakasal sa mga nagugustuhan nyo. Alam ni Evie na nagpupumilit at nagmamatigas ang daddy niya, kaya nakailang buntong hininga pa siya. Evie, mabuting tao naman yun. Gusto ko siya para sa'yo. At nakita ka na niya sa litrato. Siya na rin ang nagsabi na gusto ka niya. Wika naman ng daddy ni Evie habang hindi pa rin makapaniwala at nanggagalaiti ang mukha ni Evie sa mga pinagsasabi ng kanyang ama. You like him for me? Tapos gusto niyo rin siya? O bakit hindi na lang kayo magmahalan at talagang dadamay niyo pa ako? Napipi ko na ring sigaw ni Evie, bigla namang natigilan si Evie nung malakas sa sunod-sunod na umubo ang kanyang ama. Bigla namang lumapit ang kinakasama ng kanyang ama na kanyang stepmom at hinagod ang likod ng kanyang ama. Mahal, okay ka lang? Nakaraan pa kitang nakikitang panay ang ubo ah. Ano ba, Evie? Gaano ba kahirap pagbagyan ng hiling ng daddy mo? Napaka-selfish mo naman. Wow, ako pang selfish ngayon. Seryoso? Sa'yo mismo nagagaling yan? Eh sino ba sa atin ang kabit? Agad na sinampal si Evie ng kanyang stepmother. Pero kung dati, hahayaan niyang basta na lamang siyang apihin ito, pues hindi na ngayon. Kaya malakas siyang sinampal pabalik at kabila ang pisngi pa. Evie! Malakas na sigaw ng kanyang ama. Pero walang pakialam si Evie. Wala kang utang na loob, Evie. Wala kang utang na loob. Sinalo ng mga anak ko lahat ng kasalanan mo. Tapos ganitong igaganti mo? Sigaw ng stepmom ni Evie habang nasa sahig pa rin at hawak ang pisnging sinampal ni Evie. Eh kung sa iba, papayag ka bang ipakasal ka? Assuming na isa iba kita ipapakasal, Evie anak. Dad, hindi nga pwede. Hindi pwede dahil may anak ako. Agad na natigilan ng kanyang daddy at ang kanyang stepmom. Dahil hindi naman bingi ang mga tao sa loob ng mansyon. Nandoon sa malayo at nakikinig ang mga stepsisters ni Evie. Oh my gosh! Bulong ng isa sa mga stepsister ni Evie. Doon na nagkatinginan ng mga magkakapatid dahil sa naaalala nila kung paano lang ibinugaw si Evie habang lasing sa kung sinong lalaki binayaran nila para pagsamantalahan si Evie at makipaghiwalay sa kinakasama nito si Philip. Anak, paano? Hindi naman makapaniwalang wika ng ama ni Evie. May anak na ako, Dad. Nakaset na rin ang kasal namin kaya hindi ako pwedeng ma-engage. Ilusyonada. Grabe ang taas naman ng pangarap mo, Evie. Eh baka naman kung sinong lalaki lang yung papakasalan mo. Alam mo naman kailangan may silbi ka sa pamilyang to. Ano, tatakas ka sa responsibilidad mo bilang anak dahil lang sa ikakasal ka na sa pipitsuging lalaki? Ano ba? Sino ka ba para pakialaman ng buhay ko? Masyado ka ng pakialamera, napipiko na ako sa'yo. Malakas na sigaw ni Evie at mabilis na inisang lakad ang pagitan niya at ng kanyang stepmom sabay hablot ng buhok nito. Evie, tama na! Sigaw naman ng ama ni Evie kaya tumigil saglit si Evie. Umalis na siya sa harapan ng mga ito, tumigil saglit sa isang kwarto at saka biglang sinipa para bumukas. Oh my gosh! Sabay-sabay na sigaw ng tatlo. Ang kanyang stepsisters na kanina niya pang nagbubulungan. Akala niyo ba nasira niyo ng buhay ko just by ruining my supposed-to-be wedding? Kamusta, Cecilia? Anong pakiramdam na maging asawa si Philip? Is it fulfilling? Inaano ba kita? Sigaw naman ni Cecilia. Oh, calm down, Cecilia. Pasensya ka na.
Nakalimutan kong sabihin sa'yo na wala palang kwentang lalaki si Philip. He's good at words, pero nananakit siya. Kamusta? Oh, may pasaka na. Alam ba ng mommy mo to? Sarkastiko pang natuwa si Evie habang pinagmamasa ng braso ni Cecilia. Walang hiya ka. Sigaw ni Cecilia pero pinigilan agad siya ng mga kapatid nito. Natatawa naman si Evie sa mga itsura nito. Bigla namang dumating ang stepmom niya. Ano bang nangyayari dito? Saglit na lumapit si Evie sa tatlong bumubulong. Subukan niyo magsumbong. Kaya ko kayong sabay-sabay na sirain. Wala po, ma'am. We're just having a good time with Evie. Diba, Evie? Namiss kasi ka namin siya. Wika naman ni Cecilia, sabay tango naman ng iba nitong kapatid. Whatever. Wika naman ng stepmom nila at umalis na. Si Evie naman ay umakyat na sa taas. Sa kabilang banda naman ay si William na hindi maalis sa isipan ni Chacha. They have the similarities with almost everything. Alfred, diba sinabihan kita while I'm in the plane to check this child's background? Nasa na? Agad namang ibinigay ng secretary ni William ang dokumento. Wala masyadong makitang information, sir. Bukod sa anak siya ng nag-iisang anak ni Montebon. Agad namang pinaalis muna ni William ang kanyang secretary para maganda sa pagunita sa birthday party ng isang Montebon. Montebon. Evie Montebon? Muling tinawagan ni William ang kanyang secretary. He told his secretary para maganda sa pagpunta sa birthday party ng isang Montebon. Muling tinawagan ni William ang kanyang secretary. He told his secretary na i-include sa information ni Chacha ang mga allergies na meron nito, kaya agad din namang ginawa ito ng sekretarya niya. Nakaplanong umalis si Evie kinabukasan din ng umaga dahil sa wala naman siyang makukuhang magandang bagay sa mansyon. Lalong wala naman siyang gagawin pang iba bukod sa pagbisita sa kanyang ama. Mabuti na lamang at naalala niyang malapit na ang kaarawan ng kanyang ama. Actually, kinabukasan na nga halos. 3 magkakasunod na katok ang narinig ni Evie, kaya natigil siya sa kanyang pagtutupi ng mga damit. Pasok, bukas yan! Wika ni Evie at doon na iniluwa ng pintuan ng kanyang ama na para bang balisa na hindi mo maintindihan ang galaw. Anak, pasensya ka na talaga sa tita mo, ha? Alam ko ang gulo-gulo na minsan na pagtataasan pa kita ng boses. Nasasabihan kita ng hindi maganda. Pero alam mo naman siguro na gusto ko lang na mapunta ka sa tamang landas. Ayun lang din naman na nakikita akong paraan. Paraang ano, Dad? Ang pagpilitan akong ipakasal sa kung sinong lalaki para sa pera? Ang persahan akong ipaubaya sa taong hindi ko naman sigurado kung makakasama ko habang buhay? Ganun ba yun? Anak, gusto ko lang naman na mabubuti ka. Wala naman ako ibang intensyong masama. Dad, stop. Alam ko kung bakit andito ka at hindi ako uuwi. If you're going to throw a party at kailangan mo ng anak sa tabi mo, fine, sasama ako. But just please stop pushing me to marry someone I barely even know. Do you really have a child, anak? Ayoko namang manghimasok pero sino namang ama ng iyong anak? Ipapakilala ko din siya sa'yo, Dad. But for now, let me have a rest at napapagod ako. Makipagkapwa-tao sa mahal mong kabit. Asawa ko na siya, Evie. Hindi siya kabit. Okay, fine, asawa. Pero alam naman natin, Dad, sa mata ng Diyos, a mistress will always be a mistress. Hindi na muling umimik ang kanyang ama at laglakad na lamang palabas. Nung magsarang pinto ay agad na nahiga si Evie sa kama at napatitig sa kisame. Thinking kung bakit ba sa dinami-raming tao sa mundo, siya pang napiling bigyan ng ganong klaseng problema. Dahil hindi naman ni Evie kaya magtiis na iwan buong araw si Chacha sa kaibigan, ay siya ni mismong kumuha doon. Hindi niya din kaya magstay sa mansyon kaya pansamantala siyang nagbook ng hotel para doon magstay. Are we going to live here na po? Tanong ni Chacha kay Evie. No anak, pansamantala lang naman. Uuwi din naman tayo kaagad. Pero for now, we will be staying here. Okay lang ba sa'yo? Yes po. Nagtataka naman si Evie na may parang magaganap na event sa loob ng hotel. Habang naglalakad sa hallway, napansin niya ang kakaibang tingin sa kanya ng mga tao. Excuse me, anong meron dito?
Ay ma'am, may event po kasi. Nagtataka naman si Evie sa kung anong klaseng event dahil bakit gaganapin kung kailan nasa kalagitnaan ng gabi. Isa-isang nagsidatingan ng mga tingin ni Evie ay mga bisita. Hinawakan niya sa kamay si Chacha at nagtuloy na ang paglalakad. Siya ba yun? Oo nga, kamukha niya nga. May anak na pala siya. Nakakahiya. Anak niya ng bastardo. Yuck! Nagawang iwan si Philip for someone commoner? The nerve. Hindi naman napigilan ni Evie na mapalingon sa likuran niya. Only to find out na kilala niya ang mga taong nagsidatingan. Evie! Malakas na tawag na kung sino kaya mas lalong napalingon at napukaw ang atensyon ng lahat sa sumigaw at sinundan ng tingin nito kung nasaan si Evie. Oh, anak mo? Ang laki na. Hello, what's your name? Totoo pala ang kwento. Nabuntisan ka nga ng kung sino. Agad naman natigilan ng anak na si Chacha bago sumagot. My name is Chacha po. Wika nito. I don't know na may anak ka na pala. Nakangiting wika nito. Ramdam ni Evie at ramdam niya ang peke ngiti nito. Kasi wala naman akong balak ipaalam. As for the record, we're not that close para ipaalam ko sa'yo. So why don't you ask, Cecilia? Di ba yun ang best friend mo? Evie! Agad na natigilan si Evie nang makita ang kanyang daddy na nakasuit habang kasama ang kinakasama nito at ang magaling nitong mga anak. Along with Cecilia, nakapit na kapit ang kamay sa braso. Bahagya pang nagtama ang mata nilang dalawa ni Philip na bakas naman sa mata ang gulat. Kumalis na rin ang babae sa harapan ni Evie. Habang si Evie naman ay hindi makapaniwala na ngayon din mismo magaganap ang birthday party ng kanyang ama without her knowing. Dad, akala ko pa bukas pa. Hindi mo naman sinabi na ngayong gabi. So, this is your daughter. Hello, little fella. Nakangiting wika naman ang ama ni Evie kay Chacha at nakipagkamay pa ito. So, sinong ama ni Chacha? Baka naman gusto mong ipakilala sa akin so that I would know. Ang bagay ba talaga siya sa'yo? Alam mo naman ang mga lalaki. Alam kong takbo ng mga dila niyan. Madadaling magsawa. Wika ng ama ni Evie sa kanya habang iniikot ang paningin sa paligid. Just like you, Dad. Just like what you did to my mom. Wika ni Evie na bakas ang pait sa mga salitang binitawan. Napansin naman iyon ng kanyang ama. Akmang magsasalata na ito nang biglang patakbong sumigaw at niyakap ni Chacha ang kung sinong lalaki. Daddy, I've been looking for you po. Sigaw ni Chacha na nakapukaw ng atensyon ng lahat. Hindi bilang sa daliri ang napasinghap nang makita kung sino ang lalaking tinutukoy ni Chacha na daddy. Si William lang naman. Hindi William na nasa bar at nilulunod ang sarili sa alak, kundi ang William na isang business tycoon. Ang CEO ng one of the biggest business empire. Oh no! Anak siya ni Mr. William? Siyang asawa ni Evie? Agad na niyakap ni Chacha si William na nagbalik naman ang yakap kay Chacha. Daddy, where have you been po? Tanong ni Chacha sa ama at agad namang binuhat ni William si Chacha at saka nagpaliwanag. Gulat na gulat naman ang mukha ni Evie na makitang buhat-buhat na ni William si Chacha. Si Mr. William? Hindi mo naman sinabi sa akin na siyang napangasawa mo. Masaya na halata ang gulat sa mukha ng ama ni Evie. Agad namang nasipaglapitan kay Evie ang ibang bisita, kahit ang tatlo pa niyang magagaling na stepsisters. Evie, totoo ba? Oh my, I'm so proud of you, Evie. Kung kanina ay halos apakan na siya at lait-laitin nung nakita nilang anak niya, aba ngayon ay halos isamba na siya ng lahat sa pag-aakalang anak ng kilalang business tycoon si Chacha. Dahil sa ayaw naman ni Evie na masira ang gabi, nakisabay na lang siya at lumapit kay William. Love, kanina pa kita hinihintay. Wika ni Evie. Baka saman sa mukha ni William ang pagtataka, habang hawak pa rin si Chacha. Love? Tanging naiwika naman ni William. Daddy, kanina ka pa namin hinahanap ni Mommy, di ba po? Agad namang tumango si Evie. Dahan-dahan siyang lumapit kay William at saka bumulong. Sorry,
Pwede bang tulungan mo ako magpanggap ka na daddy ni Chacha ngayon? Promise, babawi ako. Just one night lang. Ilabas mo lang ako sa lugar na to. Naintindihan naman kaagad ni William ang assignment kaya agad siyang tumango. So you both knew each other pala talaga. No wonder. Wika ni Cecilia habang nakapamewang at bit-bit ang anak niya. Ha? Hindi naman maintindihan ang wika ni Evie. Just don't mind her, let's go. Wika naman ni William at agad na igininga palabas si Evie sa venue, along with Chacha. At dito na nga nagtatapos ang ating kabanata. Saan hahantong ang pagpapanggap na ito ni Evie at ni William? At ano kayang ibig sabihin ni Cecilia na magkakilala pala talaga sila? May tinatago kaya itong si William? Abangan sa susunod na kabanata. Kung bago ka pa lang sa channel neto, Ate Genio, istorya mo, ikwento ko, huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Maraming salamat!